Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. When you want it the most, there's no easy way out. When you're ready to go and your heart's left undone, don't give up on your fate. Love comes to those who believe it, and that's the way it is. That's the way it is. That's the way it is. That's the way it is, baby. May new beginning na mangyayari sa buhay mo, a new cycle, a new chapter, bagong pag-ibig, bagong simula, bagong buhay, bagong pag-asa, bagong journey, bagong cycle, no? Kasi may na-complete na cycle and then you will start another cycle. Or may nag-close na cycle and then you will start another cycle. Yan. Hindi ka kumpleto ngayon or hindi masagana yung buhay mo ngayon, pwede din kasi Ten of Pentacles in reverse, you're not complete right now. Pero sa sisimulan mo na to, ano yung magiging buhay mo? Magiging complete na ba? Kasi there is a new cycle. Yes. At mukhang inantay mo to. Oh, there's waiting. Inantay mo mangyari to na makukumpleto ka na. O maging ganito na yung buhay mo. Ten of Pentacles upright at hindi na siya reverse, no? Ganun. Ano pa? Ang message. Ano ba yung nagagaya dito ngayon? Angels ba? Let's see. Hindi. Ano nagagaya dito ngayon? Celestial being? Hindi. Ay, mukhang parang palang pa yun. Sino ba si Jesus Christ ba nagagaya dito ngayon? Let's see. Hindi. Sino ngayon God ba nagagaya dito ngayon? Para malaman natin. God. God daw. Si Yahweh. Siya lang naman aking God. Si Yahweh. By the way, I love Yahweh. Yan ang aking only God. Si Yahweh. God ni Noah, God ni Moses, God ni Abraham. Maingay kayo. Tahol ng tahol masok. Disturbo. Ano yung message ni Yahweh sa inyo ng God? No, ng God. Sa'yo. Son, your son is watched over and protected as he explores his world. Kung may anak ka na, pinoprotektan yung anak mo. Kung wala pa, magkakaroon ka ng anak na lalaki. Ano yan? Kung wala pang anak na lalaki, magkakaroon ng anak na lalaki. Ganon. Oo. Magkakaroon ka ng anak na lalaki, no? And pati na din siguro babae. Basta magkakaroon ka ng anak na lalaki kung wala ka pang anak na lalaki. Babantayin na yan yung anak mo lalaki. Kasi, bakit siya babantayan talaga at puprotektahan? Kasi may mission yan siya, may mission. Yes, kasi may mission yan siya. Kaya nga daw kayo magsasama nitong tao na to na magkakaroon ng yun sa inyo na mapapangasawa mo, you know? Kasi magkakaanak kayo ng lalaki. Kung kaya mag-reach out yun siya. Kung kaya mag-reach out yun siya kasi magkakaanak kayo ng lalaki at may mission yung anak ninyong lalaki. It's a great mission. It's a spiritual mission yan. Hindi na magpayaman lang, no? Hindi yung spiritual na mission yung magpayaman kaysa hindi po spiritual mission yan. Maui. Maui. And
Ano yung next na mangyayari sa buhay mo? Kasi may umpisan kang new beginning. Darating na din sa wakas yung inaantay mo. Ano man yung inaantay mo? There is a strong connection, strong bond na mangyayari. Na may lalapit na sa'yo. May maglakas loob na matapang siya na lalapit na sa'yo. Of course, si person mo. Ito na yun, yung mapapangasawa mo. Tingnan natin. Oo, siya na yan. Yung mapapangasawa mo, magte-take siya ng action eh. Na matapang siya, aggressive siya. May action. Hindi nahihiya. Confident pa. O, diba? Confident pa, matapang pa. Hindi nahihiya, o, diba? Ano pa? Ano yung iniisip nitong tao na to na darating sa'yo, na mapapangasawa mo? Ano iniisip niya? Iniisip niya pa lang, hindi yung iniisip niya sa'yo. Ito, yung bubuo ng pamilya. Bubuo ng pamilya with you. With you, yes, with you. Ikaw yung gusto niya asawahin. Ayan, with you. Siyempre, kasama ka. Ikaw yung asawa. Naman. Ayun o. Yan ang nasa judgment niya. Yan ang sa isipan niya. Kumaga, no? Na masaya kayo, na may anak kayo, magkasama kayong dalawa. Ang saya niyo lang, kahit simpleng buhay, basta magkasama kayo. Alam niyo, pag nag-imagine kayo, kasama yung taong malapit sa puso ninyo, na mag-anang loob ninyo, kunwari ex nyo, karelasyon nyo, gano'n. Na ang saya-saya ng pakiramdam nyo, you feel fulfilled, happy, satisfied, na kahit sa imagination mo lang, kahit imagine ka lang, ang saya na iniisip mo naman kasama kayo, yung gano'n ba? Oh, ganyan yan, na parang so peaceful and so harmonious and there's balance and saya lang ng buhay, no? Gano'n. Na-experience nyo yan. Baka palagi nyo ginagawa yan. Ano pa ang energy mo ngayon? Ay, yung isa. Lang. When you want it the most, there's always a way out. Ooh. Yeah. Eto. I'm full of love. So, loving energies yung nakasurround sa'yo. Para bang tina-transform ka. Yun ang napipik ko dito. Na patuloy kang tina-transform. Yan. Patuloy kang tina-transform, no? Patuloy talaga eh. Yun ang nasa-sense ko dyan eh. Ay. Hindi daw. Hindi daw. Hindi. Hindi daw. Ano yan? Dumaan ka sa madaming transformation. Ayun. Dumaan ka sa madaming transformation. Ayan. Hindi ko pwede ipilit kung hindi. Okay? Sabihin ng God, ang daya nito. Kung ibahin ko, ang sabihin ko, oo na lang. Kahit na hindi. Hindi daw. Ano daw, madaming transformation ang pinagdaanan mo. Okay? Yan. Yun lang. Yan ang ayaw ko kay magwala ka dito. Hindi nga yun. Ganyan yung labas. Labas bata. Batuta. Ano naman ang na naging ganito ka na, oh. Parang napaka-soft, feminine, full of love. Parang, ano yun, nakaka-in-love? Nakaka-in-love ka? Nakaka-in-love ka? Nakaka-in-love din? Tingnan ko ako, nakaka-in-love din. Hindi naman sa nakaka-in-love daw. Hindi, you're capable of
building a harmonious and a loving relationship. Kasi yan, pink yan siya. Yes. Na capable ka na, compatible na kayong dalawa. Wala na maging problema, no? Pag pinagsama kayong dalawa, hindi na magkaroon ng misunderstanding sa inyong dalawa. Hindi na kayo mahirapan mag-adapt sa isa't isa. Hindi na kayo mahirapan na makisama sa isa't isa. Parang ang dali lang, ang ganang loob ninyo sa isa't isa, ang lapit ng loob ninyo sa isa't isa. So, kung ano man yung mga pinagdaanan ninyong dalawa, part yun ng yung parang binago kayo, no? Para mag-fit kayo sa isa't isa. Ganon. Para walang maging problema sa pag pinagsama na kayong dalawa. Para masaya kayo, ma-enjoy ninyo yung life together. Ganon. Para pahalagahan na ninyo yung isa't isa. Para hindi ninyo ma-taken for granted yung isa't isa. Oh, ganon. Ano naman ang wish mong magagrant? Ito. Ayan ang wish mong magagrant. Yung mag-umpisa na kayo o ang mag-risto, itong person mo. Itong person mo ang mag-rist. Yes, siya yan. Siya yung mag-rist. Actually, nabangga eh. Upright ba to? Nabangga pa yan eh. Upright naman siya, guys. Oo. Siya ang mag-rist. Yan ang matutupad na wish mo na may mag-rist na sa'yo o mag-rist yung person mo sa'yo. Lalo kung may ini-expect ka ng mag-rist sa'yo, na-pursue ka niya, ganun. Oh. And then, mag-rist siya na puntahan ka o kausapin ka, i-pursue ka o yayain ka o offeran ka ng marriage proposal na mag-reach siya na upright ba yung hangman and hangman upright na mag-reach siya na yung matali na siya sa'yo. Ganon, itali niya na yung sarili niya. Yes. Nabubuo na kayo ng pamilya ba? Kasi naman ang gusto niya. Na matali na siya sa'yo kasi may tali dito. Na bubuo na kayo ng pamilya. Katulad nito. Siyempre, pag pinangasawa ka na niya, pag inasawa ka na niya, tali na siya sa'yo. No? Hindi na siya pwedeng magpabanjing-banjing pa. Hindi na siya pwedeng makipaglandian. No? Yung ganon. Yung mag-flirt sa iba. Siyempre, kung may asawa na siya. Tututok na siya sa pamilya. Ganon, siyempre. Sa inyo na magiging anak niya. O, magra-raise daw siya na magpatali na sa iyo. Kasi anong tingin niya, kailangan matali siya o yung meron siyang mga luho o gusto na mawala na sa kanya. Ganon. Na hindi niya na magawa pagka asawa ka na niya. Na, yes, madami daw. Na, ganoon talaga, pag may asawa na, tali na yan sa asawa, hindi na siya pwedeng connect pa sa iba. Siyempre, magalit ka, di ba? Hindi na siya pwedeng kita sa iba. Siyempre, magalit ka, di ba? Ganon yun. Hindi na siya malaya na gawin yung nakasanayan niyang ginagawa dati, no? Na makaapekto ng inyong relationship. Ayan. So, ano pa?
By the way, si Yahweh, sanayin ako dyan kay Yahweh. Yan talaga yung nag-reveal sa akin. Nung lahat-lahat. Nung umpisa. Oh. And then, madami akong nalaman. Madami akong nalaman na siya ang nag-reveal ng lahat-lahat. Lahat-lahat. Pati yung tungkol sa galing daw ako sa langit, ganun. Siya yun, nag-reveal. Hindi daw taong origin ko. Si Yahweh talaga. Yan. Yung God, na si God Yahweh, si Yahweh. Yan. Madami lang kasi ng impluensya sa isipan ko. Madami din gumugulo sa isipan ko. Yung mga palipad hangin nila, ganun. O kaya minsan parang hilo ako, guys, no? Kaya pasensya nyo na lang, no? Sana nga hindi na ako matablan ng palipad hangin. Pituan na kami. Sana hindi na ako matablan. Pero, kasama din yun sa sa journey ko, kumbaga, na basta hindi ko na kailangan explain. Yung buhay nyo na lang ang intindihin nyo, no? Ang pagfokusan nyo kung paano nyo malagpasan yung mga pagsubok sa buhay, at focus on positive, ganon. Ayan. Kaya minsan yung reading ko para bang minsan parang may impluensya talaga, kasi basta may nangano din kasi dito eh, may gumagawa ng scheme, pero part yun ng journey ko, para basta may lang secret. Hindi ko na kailangan explain yun sa inyo. So ano pa ang next move ni person mo na to, na mapapangasawa mo? Ano next move niya towards you? Actually, nantay mo yun niya. Darating yung the one. Makipag-unite yan sa'yo. Para magkakaroon na ng union sa inyo. Ayun, makipag-unite yan sa'yo. Oh. Pipiliin yan to be with you. Magte-take ka ng action eh. Makipag-unite sa'yo. Makasama ka, ang makapiling ka, masama na kayo. Siyempre, magte-take na action yan. Gagawa ng action yan. Gagawa ng paraan yan para ma-unite na kayo, para makasama ka na niya. Ganon. Si Yahweh din nagsabi na magyabang muna ka. Kaya yun ako. Na Queen Mother ako sa langit noon. Bago pa ako naging tao. Ganon. Galing daw ako sa langit. At Queen Mother ako doon. Yun nga lang, sabi niya sa akin, sa Ashira daw ako. Sa Ashira. Hindi si Barbie. Ashira. So ano pa? Ang dami inis naman dyan. At least ako, prangka. Direkto. Di bali na magalit yung iba dyan. Totoo naman yung sinasabi ko eh. Hindi si Barbelo, sabi niya, sa Ashira. God is Ashira. Let's see. Ano yung next move ng person mo na to? Maliban dito, na mapapangasawa mo, yung person mo mapapangasawa mo, ano ang next move niya sa'yo? Ayun o. Ang mag-offer yan ng cup of love para mag-take na action, para magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Mag-offer siya ng cup of love? Ganun ba yun? Upright ba to? Let's see. Hindi mag-offer ng cup of love, kundi magte-take siya ng action, ganon. May gagawin siya. May offer siya, may offer lang, ganon, may offer. Let's see. May offer siya, guys, may offer. Parang ito, yung offer niya, mag-aantay siya kung anong sagot mo sa offer niya. Parang i-message siya, basta may offer siya.
Hindi cup of love yung offer niya. Ano yung offer niya? Na magsama na kayo, ganun ba yun? Diretso? Mas maganda yung direct, diba? Kaysa sa madaming chichibrochi. Hindi. Ang ano, ang dalhin ka niya sa lugar nila. Pwede din ganun eh. Oo, dalhin ka niya sa lugar nila. Kaya may Six of Swords. Yan ang offer niya sa'yo. Dadalhin ka niya sa lugar nila. Go for it. Why not? Explore. So, ayan guys. Ano naman ang mangyayari pag sumama ka dyan? Ano maging buhay mo doon? Tingnan natin. Ano magiging buhay mo doon pag sumama ka dyan sa person mo na yan na mapapangasawa mo? Baka magiging masaganang buhay niyo. Magkakaroon kayo ng anak guys. May child yun, no? At ano pa maging buhay mo doon kasama nitong person na to na mapapangasawa mo? Ano maging buhay mo doon? Ship. Eh palagi kayong sasakay sa ano yan? Barko? Barko? Hindi barko. Yate? Let's see. Ito yung nauna. Yate. Baka may yate siya. Yate o pwede din bangka kung hindi mayaman. Yate guys. Baka may yate siya. Oh my gosh. So ano pa? Huwag ka lang tumalon sa dagat kay baka may pating. Sasaluhin ka. So ano pa? Ang maging buhay mo kasama yan. Masyal kayo sa dagat. Oh my gosh. Key. Meron kayong bubuksan eh. Napapasukin ninyo. Kasi meron kayong key. No? Stars. Ay. Baka nakakita ka pala yung 616, 606, 666, mga ganun. Or 333, 333, 313. Ay, di ba? Guided ito. May spiritual connection talaga kayong dalawa. Oh. Ready na talaga kayo for this reunion, mga ganon, union. For a new beginning kasi magkakaroon na talaga ng harmony sa inyong dalawa. And balance. 666. It's time for the both of you magkaroon ng balance. Ayan. Number 3 is the number of God. Basta number niya yan. Kaya nga yung mga ako may tatak na 33. May number 33 dito. Ibig sabihin yan. Sa God yun. Tatak ng God yun. 33. Basta ganon. Basta 33. 333. 33. Mga ganon. Spiritual number yan eh. And huwag nyo na nga lang hanapin yung ilaw sa ulo na sinasabi ko. kasi for sure wala yung iba niyan. Hindi ko masabi. Baka yung iba nakikita din nila may ilaw sa ulo nila, maliwanag sa makikita sa anino yun. Sa anino dun sa palayan pag umaga, pag sinaga ng araw yung ulo. Oh, mayroong yung anino mo, makikita mo dun yung ilaw. Pero for sure sa tingin ko yung hindi naman siguro ano yan, kung basta I think sa akin lang yun eh, may ganon, or kung merong mga iba, ewan ko lang. Kung merong iba na may ganon. Pero yung may tatak na 33, for sure madami yung may ganyan, no? Stars. Sisikat ba kayong dalawa? Tingnan natin. Sisikat ba kayong dalawa nitong tao na to? Oo, sisikat kayong dalawa. Sisikat kayo. O makikilala kayo. Dahil saan? Sa mission ninyo? Yes, naumpisa ninyong mission together. O, yan. O, pag nagsama kayo. Kasi hindi lang naman basta-basta mission yan. God ang magbibigay ng mission yun eh. It's divinely guided. So, ito na lang guys for collective reading.